Paghihimasok ng dayuhan sa bansa, lalo na sa papalapit na halalan, isa umanong uri ng pagyurak sa demokrasya ng Pilipinas. At iba pa mga balita hatid ni Bombo JC Galvez. Pagyurak sa demokrasya ng Pilipinas ang anumang panghihimasok ng dayuhan sa bansa, lalo na sa papalapit na May 2025 national and local elections. Itong iginiit ni Senador Joel Villanueva matapos isiwalat sa pagdinig kahapon ng National Security Council na may operasyon na ginagawang Chinese state-sponsored sa Pilipinas kung saan nakikialam ito upang manalo ang mga kandidato na sumusuporta sa China at sirain naman ang mga kandidatong tumutuligsa sa kanila. Git ni Villanueva, dapat na magsagawa ng malalimang threat assessment ang National Security Council kaugnay dito. Anya, kinakailangan protekta ng integridad ng ating halalan at depensa ng bansa sa lahat ng pagkakataon. Una nang kinumpirma ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na may mga indikasyon na nanghimasok ang China para sa papalapit na May 2025 midterm elections. Inahalimbawa ni Malaya na nakikita nila na maraming naratibo na lumalabas mula sa China na pinalalakas ng kanilang local proxies dito sa bansa. Sa iwalay na panayam, sinabi ni Malaya na tukoy na rin ng ahensya ang mga kandidato para sa May 2025 elections na napapaulat na sinusuportahan ng China. Ngunit tumanggi na itong pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Pero kinumpirma ni Malaya na isa si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa mga kandidatong sinisiraan ng China dahil yan sa posisyon niya sa Philippine Maritime Zones Law. Yes, identified na rin namin yung mga kandidato na sinisiraan nila. Well, unang-una, lumabas na naman na sa hearing kanina. Senator Tolentino, isa sa mga sinisiraan because of his position on the Maritime Zones Law, yung mga ganon na kasama siya dun sa mga binabas. Well, it's possible. Kanina nga nakita natin may cheque pang ipinakita. So we have seen that. That's one of the tricks of the trade. So it's perfectly possible na may pera ding involved dito. Kung maalala, isiniwalat din ni Tolentino na pinupondohan umano ng China ang mga troll farm operations upang siraan hindi lamang ang mga personalidad na itinuturing na anti-China kundi maging ang gobyerno ng Pilipinas. Pinaniniwalaan ni Tolentino na mga keyboard warriors na ito ay mga Pilipino na suportado ng China. Gayunpaman, sinabi ni Malaya na sisimulan na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon kaugnay sa ibinulgar ni Tolentino ukol sa troll farm operations. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!